Okay, magandang araw po sa inyo at isa ho sa talagang napakainit na pinag-uusapan ngayon ay itong may kinalaman sa ICC, yung International Criminal Court. At kung ito ho ba ay papayagan na makapasok dito po sa Pilipinas para na ipagpatuloy ang investigasyon. Dito po sa sinasabing bloody war on drugs ng Duterte administration. Alam nyo, nakakagulat dahil sa biglang nagbago ang ihip dyan po sa Malacanang. Si Pangulong Marcos ngayon, may sinasabi na under study na. We're now under study. Ibig sabihin ay pinag-aaralan na itong posibilidad na papasukin sa Pilipinas ang ICC. Yun ho, talagang kabaliktaran po ito sa nauna niyang pahayag. Ito, makalipas ang 4 na buwan, noon talagang matatag. At talagang sabi niya, hindi pa pwede. Ngayon, under study na. Ano ibig sabihin yan? So, lumambot na po at nagbago at tilang talagang base po sa persepsyon ng marami na talagang tinutumbok at gustong pabagsakin ito pong mga Duterte. Pero bago dyan ay panoorin po ninyo itong mga paliwanag ni Pangulong Marcos Jr. na sinasabi niya kasi talagang maaaring na bagong sitwasyon, may kinakailangan na pag-aralan. At dito ho sa binabanggit ho na ICC, kasi nag-ugat ho ito sa naging resolution na inihain po sa mababang kapulungan ng Kongreso na kung saan ay nais na muling bumalik ang Pilipinas sa ICC para magkaroon po ng jurisdiksyon sa investigasyon dito po sa mga aligasyon ng paglabag sa karapatang-tao ng Duterte administration. So, ang sabi nga ho ng Pangulo, there is also question, should we return under the fold of the ICC? So, that's again, under study. Yun na ho mga kababayan. Iba ho yung nakaraan na binabanggit niya na hindi pa pwede. Ngayon, may posibilidad na kasi pinag-aaralan na ho mga kababayan. Panoorin po natin. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang paliwarag at pagbabago na pinag-aaralan na ngayon ng Malacanang. Kapag ganyan, alam na natin, kapag ang resulta ng pag-aaral papasukin, tapos na. Yari na si Pangulong Duterte. Panoorin po natin. Ito po si Pangulong Marcos Jr. This is not unusual, but it's really a sense of the House resolution. And it's the sense they are just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. But as I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. Okay, yan po ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa maliwanag ho sa mga taga-subaybay natin. Ang sinasabi niya siguro babanggitin ko lang ang sabi niya, may mga tanong na ruho ngayon kung dapat nang bumalik ang Pilipinas sa ICC. So, ang sagot niya mga kababayan, so that's again under study. Sa pinag-aaralan na. So, we'll just keep looking at it and see what our options are. So, malamya na ang pahayag at paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. dito. So, lumilitaw mga kababayan, yung ihip ng hangin na bago na Kasi nung nakaraan iba. Siguro, panoorin nyo rin ito mga kababayan, yung una niyang sinabi, kasi mga kababayan, makalipas lang ng ilang buwan. Siguro ito, base sa aking pagsasaliksik, ay 4 na buwan makalipas. Yung mga panukala dyan na muling sumali ang Pilipinas dito po sa ICC, ang sagot niya naku, hindi. Ito, panoorin niyo po yung unang binanggit ni Pangulong Marcos Jr.
na hindi papayag ang Pilipinas na makapasok ang ICC at walang puwang na bumalik ang Pilipinas dito po sa ICC. Sige, panoorin po ninyo mga kababayan. It hasn't changed, and I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. No, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and in our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot call. So yan po, no? Maliwanag po ang binabanggit ho ni Pangulo Marcos Jr. na talagang wala ho, no? Yung pagkapanumbalik dito ho sa tinatawag na Rome Statute ay malabo. Nung nakalipas na nung 4 na buwan bago itong binabanggit niya ho, mga kababayan. So noon, talagang matigas po ang kanyang paninindigan na hindi dahil sa ang sabi niya, mga kababayan, wala gumagana naman daw itong korte o hukuman dito po sa Pilipinas. So wala ho. Yan ho pero base po sa mga, 'di ba, usap-usapan talagang lahat po ng mga pamamaraan ay ang direksyon ay para di umano ito mga persepsyon lang ito ay lalong ibagsak ito pong nakarang administrasyon, mga kababayan. So, alam niyo ho, para po sa inyong kaalaman ay ang Pilipinas ay umalis po yan Sa panahon po yan ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ang Pilipinas ay umalis bilang miyembro ng ICC. Kasi 'di ba may mga panukala noon at may tangkang papasok dito na mag-imbestiga dahil sa dami ho, no, libo-libo ang di umano, no, na pinatay dahil sa paglabag sa karapatang pantao. So naging madugo nga. Ang tawag nga ho diyan bloody war on drugs. So naging madugo kasi napakarami po yung mga namatay at ang aligasyon ay meron po mga paglabag sa karapatang pantao. Mga kababayan. So yun ho, kasi ang sinasabi ho ngayon ng Pangulo, understudy na. So pag-aaralan. Kasi maging ang Department of Justice, binabanggit ni Secretary Boyeng Remulla, na hindi ho sila gagalaw dito Kinakailangang makakuha muna ng pahayag at siyempre direksyon mula po sa Malacanang, partikular kay Pangulong Marcos Jr., kung muli bang babalik ang Pilipinas dito po sa ICC. Yun po ang usap-usapan ngayon. Pero diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso ay meron na ho kasing mga may resolusyon na nagpapahayag at nagbibigay po ng suporta na imbestigahan na ho itong yung naging anti-drug campaign ng Duterte administration. At ang mag-iimbestiga po dyan ay itong ICC, mga kababayan. So yun ho. At bagamat pinabulaan po yan ni House Speaker Martin Romualdez na binibigyan daw ho ng prioridad ng Kamara ito pong resolusyon na inihain ng ilang mga kongresista para maimbestigahan mga kababayan at hayaang makapasok dito po sa Pilipinas ito hong ICC. So aabangan ho natin at alam niyo meron ding binanggit ho si Vice President Sara Duterte na ang sabi ho ni VP Sara ay kapag pinayagan po yung mga investigador ng ICC na makapasok ho dito sa Pilipinas, ay ito raw po'y isang insulto at malaking kahihiyan sa ating korte. Yun po ang sabi ho ni VP Sara. Dahil sa ang binabanggit, natugunan naman daw po, no? Yung sinasabing justice system
dito po sa ating bansa at kung meron pong mga nangyari na di umano'y paglabag sa karapatang pantao at yung mga napatay na sinasabing di umano'y inosente, may mga naparusahan at talagang ibig sabihin gumagana po yung korte dito po sa Pilipinas. Panoorin po natin ang binabanggit ni BP Sara na kung saan ay ano na naman siya, naniwala na naman po siya sa naging pahayag ni Pangulong Marcos at dapat daw po itong irespeto ng mga mababatas. Pakinggan po natin si BP Sara. Yes, opo. Nagbigay na po ng deklarasyon ng ating Pangulo regarding sa hindi pagtanggap ng ICC dito sa ating bansa. Kaya po nag-release tayo ng statement na nag-request sa ating mga members of the House of Representatives na respetuhin naman natin ang deklarasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O yan po ang naging pahayag ni BP Sara, mga kababayan. At dahil dyan, sa sinasabi ho ni BP Sara Duterte na isang insulto at malaking kahihiyan di umano dito po sa ating bansa, lalo na sa ating korte, kapag pinayagan ng ICC investigators, sabi naman po ng mga kongresista, wala raw hong karapatan si BP Sara na magsalita tungkol ho rito. So, aabangan ho natin mga kababayan, kasi may binabagit ho itong si Senator Francis Tolentino sa isang ambush interview rin, mga kababayan, na ang sabi niya, kung sakali, kasi ito hong mga resolusyon ng Kamara, na kung saan kahit na bumalik po sa ICC, ito persuasive, yung kumbaga sana hinihikayat lang ho ang ehekutibo na gumawa ng ganyang hakbang. At sa Senado ho, mga kababayan, ay may 3 hong resolusyon ho dyan, na nakahain sa komiting pinamunuan ni Senator Tolentino, at kung saan ay hinihikayat naman na huwag pahintulutan na makapasok ang ICC. Ay, yun ho. At ang naghain ng ng panukalang resolusyon ay ito pong si Senator Robin Padilla. Di po ba? At ganyan din ang pagkakatanda ko si Senator Jingo Estrada. So, marami ho, ang nagsasabi na ayaw nilang papasukin ng ICC. Pero sa Kamara, ang gusto papasukin ng ICC. At siyempre, kung ganyan magtatalo-talo, may binabagit po si Senator Tolentino na isa rin pong batikang abogado na kung sakali na talagang magdidesisyon ang ehekutibo, si Pangulong Marcos Jr., ito po ay mga ngailangan ng concurrence o pag-aaproba ng Senado, kasi lilitaw ito na isa itong tratado. Di ba lahat po ng mga tratado dito po sa ating bansa, kapag papasok ko sa isang treaty o kasunduan ang gobyerno ng Pilipinas, ay kinakailangan ng concurrence o pagsang-ayon ng Senado. So yun po, abangan ho natin at kung ano mangyayari dito po sa isyong ito at kung ano naman ang magiging hakbang din ng ating mga mababatas at si Pangulong Marcos Jr. ay magkakaroon ho ba ng pinal na desisyon na papasukin na ang mga investigador ng ICC dito po sa Pilipinas para imbestigahan at kung sakasaling mapatunayang guilty ay mapanagot ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang kampanya laban po sa illegal na droga na sinasabing di umano'y marami pong tinamaan, marami pong nadamay na mga inosente. Kaya nga ito'y tinatawag na madugong kampanya laban po sa illegal na droga. Maraming salamat. Ito po si Ka Eli.